at ang tatlong prinsipe. Sa loob ng pasilyo ng kaharian, tauhan, Doña Valeriana, Don Juan, Don Pedro, Don Diego at Haring Fernando. Sa kaharian ng mapayapang Berbanya, tatlong magigiting na prinsipe ang naging bunga ng pagmamahala ni Haring Fernando at Reyna Valeriana. Panganay na anak si Don Pedro may tindig na pagkalit. Sumunod si Don Diego ang malumanay. At ang maginoong totoo na si Don Juan. Sila'y lubos na minamahal ng kanilang magulang. Kayong tatlo'y mapapalad. Ang inyo ang mataas. Yamangan yung panahon ng kayo'y tumalaga. Mamili kayo sa dalawa. Magpari o magkorona. Mahal namin ay makapagawag na para bayan upang ito'y mapagtuturan ay aming naibigaan. Kung ganun, manda sa pagsubok, ipakita ninyo ang inyong buong husay sa paghawak ng espada. Salamat po, mahal namin Ama. Panaginip ng hari, tagpuan sa kwarto ni Haring Fernando Tauhan. Haring Fernando, tatlong prinsipe, Reyna Valeriana at manggagamo. Isang gabi, nang mahimbing na natutulog si Don Fernando, na panaginipan niyang kanyang bunsong anak na si Don Juan. Di umano, ito'y nililo at pinatay ng dalawang tampalasan. Nakahiga si Haring Fernando sa kanyang higaan habang di mapakali sa kanyang panaginip. Sa kabila ng panaginip ng hari, si Don Juan ay inumog ng kanilang dalawang lalaki na hindi makita, maaninag ang muka. Ang asawa ni Haring Fernando at ang kanyang tatlong mga anak ay nag-aalala at tila hindi mapakali dahil sa sinapit ng hari. Mahal na hari, ano't ganyan ang iyong karamdaman? Sino ang mediko ay walang makatalos niyan? Sabi ko po, haring mahal, ay bunga ng panagipan. Mabigat mga ng pasalan, may mabilis ang pagkakulat. Kaya saman ko na ang pangalan ay dala. Pag narinig ito ay tumatakas sa pagkakulat. Alam niyo kung saan makikita ang Piernas Plaza, punong tirahan ng adan. Ego, Don Juan, hali kayo! Pedro, kung ang ikaw ang panganay, hanapin mo ang tanging lunas, ibong adan ng makapagpapasigla. Ang paglikuran ay pagsunod sa iyong utos, kinalulugdan din. Nagsimula na nga ng paglalakbay itong si Don Pedro. 3 buwang binagtas ang kapangaran, hirap ay hindi ano lamang sanang naglalakbay. Sa mga kapalaran, ang prinsipe na katagal marating ding mahinusay at tabor na kabunduan. Namasdak po ng kahoy mga sangay mayumungmong sa natubong narooy bukod tangi yaong dahon. Habang siya ay nailibang, biglang nasok sa isipang baka iyaon na ang bahay ng adar ng kanyang pakay. Ano sa punong ito ni Ipang Ibon ay walang magtangkang lumagapon. Anong iwaga kayang bumabalot sa kaninginan nito? Laba na aking paglalakbay, dapat naman siguro ako may narito. Namay, isang tukso, kasawian ni Don Pedro, ang adar na may engkanto, dumating ginain. Nagsimula na nga pag-awit na matamis. Bawat kantay, isang bihis ng malabitibong marikit. Ugali nitong adar na matapos ang kanyang kanta, ang siyang magbawas. Muna bago matulog sa sanga. Sa masamang kapalaran ni Don Pedro, natapakan biglang naging batong buhay sa punong kinasadpan.
Buwan nang lumipas, si Don Pedro ay wala pa. Si Don Diego inatasang hanapin ang naparawal ang prinsipe di sumuway at noon din nagpaalam. Nakaiga si Don Fernando sa kanyang higaan habang si Doña Valeriana ay malungkot nag-aalala. Samantalang si Don Diego naman ay nakaluhod sa harap ng higaan ng hari. O aking anak na Don Diego, matagal-tagal na rin nawala ang iyong kapatid. Maaari mo ba siyang sundan ng pagtulong hanapin na ang agar ng pag-akutuban? Opo, makakasa po kayo sa aking pagbato. Dala ko ng ibang nilas at si Don Pedro aking gagakay. Yuma si Don Diego, baon sa puso at dibdib ay makita ang kapatid magsama-samad lang sakit sa ngalan ng amang ibig. Sakay sa kanyang kabayo si Don Diego habang nilalakbay ang bundok Tabor. Nga si Don Diego, baon sa puso at dibdib ay makita ang kapatid. Magsama sa madlang sakit sa ngalan ng amang ibig. Ano man pagsubok aking pagtitiisan, ang kapatid ko at ibong adar na aking anak. Hindi pa naman ako iiwan mo rin. Bali na ako magpapatuloy sa paglalakbay. Kingiwagang ganda, nakakaakit sa mata. Lumalalim na ang gabi, ako'y mamamahinga muna. Po sa bato ay tilay naantok na din si Don Diego kaya naisipan niya sumandal sa puno ng Piedras Platas at ito ay nakatulog na sa kahirapan sa paglalakbay. Maya-maya ay nagdilim na at dumating na ang ibong Adarna. Si Don Diego ay walang kaalam-alam na sa oras ng kanyang kahimbingan sa pagtulog ay nakadating na pala ang ibong Adarna. At dahil sa ganda ng boses nito ay tila hindi nagising si Don Diego, kaya maya-maya ay naiputan din siya ng ibong Adarna, gaya ng nangyari sa kapatid niyang si Don Pedro. Nainip sa kakahintay ang berbanyang kaharian. Amay hindi mapalagay, lumubha ang pakiramdam. Ano't kayo tagal lang nawala sa aking piling, mga anak ko. Asa na kayo? Kayo sana'y ligtas. Nais ko mang ipahanap, ngunit ako'y nag-aalinlangan kung si Don Juan lamang ay dito nakahanapin pa. Lalapit si Don Juan ng buong paggalang kay Haring Fernando. Ama ko'y tulutan, hanggang magpaalam. Ako ang hanap ng pag-akutan. Ngayong 3 taon ay di pa bumabalik. Labis akong nag-aalala, ang sakit mo ay lumubha pa. Bunsong anak ko, kung ikaw ang pag-iwawala, ay lalo kong kamatahan. O ama kong minamahal. Nasa puso na Yayakapin ng mahigpit sa hari at reyna, si Don Juan at tatalikod pagkatapos. Nagpatuloy nga ng paglalakbay, di gumamit ng kabayo at tumalaga ng totoo. Sa hirap na matatamo, baon ang 5 tinapay at kukunting tubig sa kanyang paglalakbay ayon kay Don Juan. Gutom ay di kamatayan. Tuwing magkakaisang buwan ng paglalakad, salang naiisipang kanin ang isang tinapay. Gutom ay di naalumana, lakas na may walang bawa. Walang hindi binabata, nahuhuling ang Adarna. O mahal na gani, marilag ni ko ang patnubay sa aking paglalakbay. Hirap na may matagalan sa pag-ibig para sa magulang at ang makita ang kapatid na nalaon ng nawaglit. Ano man ang napagsakit, naway ligtas sa panganib. Yung kabagan, berning talinis-linisan ng aking ding matagalan itong matarik na daanan. Panginoon, maawa ka po kayo.
may balon po kayong nadaanan. Ako po ay lilimos na parang habag na Diyos. Tulungan na ang may lunos. Bon, sakit ko'y na maubos. Ako'y na maglilingkod. Kung ako'y may taglay na tirang isang tinapay, nabawan sa paglalakbay, dudukutin sa lalagyan ang tinapay at ibibigay sa pulubi. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Kay laki ng katuwaan ng matanda kay Don Juan, halos ito'y kanyang hagkan sa ganda ng kalooban. Salamat dahil nang maging dapat ang dito ko'y aking hanap sa ama ko'y ay panlunas. Ama ko'y nakaratay sa malubhang karamdaman. Ibong adar na nga lamang ang mabisang kagamutan. Bukod dito'y may isa pa ngayon ko'y 3 taon na ang kapatid kong dalawa ay nawawala, di makita. Aban, nako, o Don Juan, malaki ang kahirapan, ang iyong pagdaramdam. Kaya ngayon ang ibibiling ko na lang ay tanim sa puso mo ang pag-ingat kang totoo. At di ka maging bato. Sa puok na natatanaw ay may kahoy kang madarapan. Dikit ay di gaanong lamang. Kawiling-wiling tingnan, doon ay huwag kang titipi. At kagandang mahuhumalik sapagkat ang darating ang buhay mo ay magwiling. Sa ibaba, tumanaw ka, may bahay kang makikita. Ang naroong tao ay siyang magtuturo sa adar na itong limot mong tinapay. Dalhin mo na, o Don Juan, ang mabaon mo sa daanan, malayo ang karoroonan. Maginoo, bakit mo ba iya'y ibabalik mo pa? Gayon na ibigay ko na ugali kong pagkabata na maglimos sa kaawa-awa. Ang naipagkawangga, bawiin pa, di magawa.